Ang case conference sa pagkamatay ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Cabral nagpapatuloy pa rin. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Rayo Baguio. Bombo Genesis of Bombo Ever, patuloy ang isinasagawang case conference ng mga otoridad sa Camp Major Baguio dang walang kinadbenggit kaugnay sa pagkamatay ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary na si Maria Catalina Cabral. Matatandang isinagawa rin ang reenactment sa mismong lugar ng insidente sa Cannon Road Camp 4, Tuba, Benguet noong Disyembre 21, 2025. Sa panayam ng Bombo Radyo Baguio kay City Mayor Benjamin Magalong, sinabi niyang ipinaubaya o binigay na nila ang investigasyon sa Philippine National Police na sinusuportahan din ng National Bureau of Investigation. Iginit niya na ang Regional Peace and Order Council ay nasa sideline lamang. Dagdag pa niya, hindi sila nakikialam dahil ito ay isang sensitibong issue. Ating pakinggan ang tinig ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kumbaga, nasa sideline lang. Hindi kami makikialam kasi this is a very sensitive issue. So, naghihintay tayo kung anong resulta nila. Nagbigay naman tayo ng mga guidance natin sa ating kapulisan, especially dito sa pag-conduct ng autopsy. Kasi nga, ang dami ng mga controversies at mga, alam mo na, yung mga intriguing na mga story na na-spin yung nangyari. Kaya, datay pa lang talaga in-advisean po na talaga sila na make sure na magkakaroon talaga ng order. And to follow yung Department of Justice order na in case of suspicious death, talagang kailangan mag-autopsy. And merong namang well-defined na process to make the necessary request para magkaroon talaga ng autopsy. Even if there's an opposition from relative, kailangan talaga magkaroon. Samantala, hinihintay pa rin ang resulta ng investigasyon, subalit sinabi ng alkalde na nagbigay na sila ng gabay kaugnay sa pagsasagawa ng autopsya. Ito ay dahil sa maraming kontrobersiyang lumalabas kaugnay sa nasabing pangyayari. Sa kabila nito, iginiit ng alkalde na naging maayos ang investigasyon. Ayon sa kanya, wala silang nakitang anumang irregularidad at marami lamang ang gumagawa ng mga kwento na nadadamay pa ang kanyang pangalan. Ating pakinggan ang tinig ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Wala naman kami nakitang kwan. Marami lang talagang gumagawa ng kwento. Pati nga ako nadadawi dahil lang nagpunta lang dito sa Baguio, pati ako idadawi. Ano-ano na mga ginawang mga kasinungalingan, mga intrigue. Siguro sa ngayong Christmas, iwasan muna natin yung social media. Kasi alam niyo, tumataas yung mga mental health issues na. Tumataas din yung mga suicide, especially among our young people. Dahil nga dyan sa pressure dyan sa stress dyan sa social media. Siguro during this holiday season, let's have a clear mind, a happy heart, a caring heart. Santabi lang muna natin yung mga issues. This is about the right time for us to share and show love, care, especially to our indigent, to those who are. Sa kabilang banda, sinabi ng alkalde na may mga opisyal ng Independent Commission for Infrastructure na magsasagawa ng mga susunod na hakbang matapos ang sunod-sunod na pagbibitiw o pagkalas ng mga miyembro sa kanilang grupo. Ating pakinggan muli ang tinig ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ewan ko kung ano ng next move nila. It's up to the President to decide what would be the best course of action. Nandiyan pa naman sila. So, hindi ko alam kung anong next move. So, sana lang siguro, pagkatiwalaan na lang natin sila. Kasi kilala ko naman sila. Yung natitirang dalawang commissioner. And they have a good heart. They really are determined to seek out the truth. Mula rito sa lungsod ng Baguio para sa Bombo Network News. Yes, Bombo Genesis. Isang follow-up lamang dun sa hotel kung saan tinuluyan nitong si dating Undersecretary Cabral. Anong update dito? Pinasara ba or after nung nagkaroon ng paghalughog or ongoing pa rin yung operasyon? Oo, Bombo Genesis, actually ongoing na ang operasyon pa rin ng nasabing hotel. Pero nung pumunta tayo mismo, nung hinanap natin yung room na pinuntahan nitong driver at itong si dating DPWH official, ay open na for other guests na ang naturang kwarto, Bombo Genesis. At according naman sa press release ng Ion Hotel, ay sinasabi nila na walang kinalaman itong si DPWH official, pati na rin ang isang
government official or itong isang na nagmamay-ari nitong Ion Hotel. Sinabi nila na walang kinalaman itong dating DPWH official sa kanilang management or dito sa Ion Hotel, Bombo, Genesis. Pero yung spokesperson yata nila na isang abogado nagbitiw after nung controversial na pagkapanay nitong si Undersecretary Cabral. Yes, Bombo Genesis, actually nagbitiw siya after na mag-release siya ng isang statement or press release at pinalitan siya ng bagong legal counsel at nung kinausap natin itong legal counsel na Bombo Genesis ay hindi siya nagbigay ng karagdagang impormasyon sa atin nung ating trinay na i-clarify kung sino nga ang may nagmamay-ari dahil umano sa data privacy, Bombo Genesis. Pero patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan natin sa kanila just in case na gusto na nilang sabihin or just in case na gusto pa nilang magbigay pa ng further information na ukol pa rin dito or konektado pa rin sa kaso ng dating DPWH official, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Radio Baguio. Okay. Mula rito sa lungsod ng Baguio para sa Bombo Network News, ako si Bombo Novegan. This is Bombo Radio Philippines #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.